Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Sinakop mo pa yung pati bobo. Wow, ah. Huwag kang iiyak. Dire-regla ka na sa bibig. Hindi, pinapabayaan lang kita magsalita, Brad eh. Tingnan mo yung comment, wala sumasang-ayon sa'yo. Ngayon, Tingnan mo yung comment. Siyempre, bobo tsaka tanga yung pinaka-may-ari nito eh. Siyempre, malamang ayon sa mata nito. Sumasang-ayon ba kayo sa kanya? Sumasang-ayon kayo sa kanya? Ayun, may meron nakasagot oh. Uy, ang tangina, dahil mo lang iniinom ng tubig, mukhang 1 galon, nire-regla ka na. Tama, kape yan. Bobo ka kasi, hindi ka nagtatanong muna eh. Yan ang hirap pag hindi ka nagtatanong, nag-a-assume ka na lang. Kaysa naman bobo. Tsaka tanga, di ba? Pero ano yun mo ba? Teka, meron akong tanong sa'yo. Ano bang pangalan mo? Alam mo palang bobo ako at tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, bakit sa akin ka nagtatanong? Sino mas bobo ngayon sa atin? Ngayon, sabi ko nga, ulul ako eh. Di magtatanong yung ulul sa bobo, tsaka sa tanga, di ba? Ngayon, sinakop mo nga sa filosofiya. Ang tanong ko nga sa'yo, ang tanong ko sa'yo, nagtatanong ka sa akin. Sabi mo bobo ako, sabi mo tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nagtatanong sa bobo at tanga? Sino kaya mas bobo sa atin? Kasi sabi mo, mas malupit yung ulul nakalagay sa Biblia. Di mas uulutin ka. Hindi, tinatanong, wala naman ako sinabi tungkol sa ulul eh. Ang tinatanong ko sa'yo, akala ko ba okay, nakalimutan mo na. Kaya nga, nakalimutan mo na. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Sinabuhay mo ko na ulul. Nasa Biblia, ngayon binago mo. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Uulitin ko, hindi yun ang tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, ang sabi mo, bobo ako at tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, eto, simple. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nagtatanong sa bobo at sa tanga? Sino ngayon mas bobo sa akin? Sinagot ko na nga, dahil sabi mo, ulul ako. Siyempre, yung ulul, magtatanong sa bobo. Tanong ko nga sa'yo, sinong mas bobo sa atin? Ikaw, ako, na bobo o tanga? O ikaw na nagtatanong sa bobo at tanga? Ikaw, siyempre, kasi ako, bobo lang ang tingin mo. Ikaw, filosofiya nga, bobo tsaka tanga. Sinakop mo. Ang cute-cute na dun sa mga yung alam mo, nagbibiro lang siya kapag sumasagot siya. So, eto nga, ang susunod kong tanong ganito, anong gusto mong patunayan kayo? Diba? Okay, so ang susunod kong tanong ngayon, ano ngayon ang gusto mong patunayan? Na bukod sa bobo ka tsaka tanga, kupal ka pa. Alam naman na ng mga tao yun eh, ano pang bago? So, alam mo yung nagpapasikat ka na feeling mo may nagagalit sa'yo, pero wala naman nagagalit kasi nga bobo tsaka tanga. Ay, so ibig sabihin hindi ka pala galit? Tama, hindi ka galit. Ba't naman ako magagalit sa bobo at tanga? Kailan ba may nagalit sa bobo at tanga? Okay, so kung hindi ka pala galit sa akin yan, sige, sunod na tanong ko sa'yo. Ano ngayon ang gusto mong patunayan dito sa live ko? Hindi, gusto ko lang, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, filosofiya. Sana nga, maunawaan mo na nasa dalawang saklaw ka ng bobo at tanga. Hawak mo ang bobo at tanga, na bobo ka, tsaka tanga ka. Ngayon, kailangan so, may filosofiya ako, tama? O, meron nga. So, may filosofiya ako, tama? O, kaya nga, bobo, tsaka tanga. At least, nagkakaintindihan tayo. Na ang filosofiya pala sa'yo, bobo at tanga, at ang filosofiya pala nasa akin na wala sa'yo, tama? O, wala sa akin. Kasi nga, ang tanong ko sa'yo, kung wala pala sa'yo filosofiya, bakit sinasabi mo sa akin na kailangan ko mag-aral ng filosofiya sa'yo? Kailangan mo ang pag-aralan ng filosofiya kasi hindi mo alam na bobo ka tsaka tanga ka. Ang alam mo, bobo ka lang, pero hindi mo alam na tanga ka rin. Alin dun sa lahat ng sinabi ko, yung kabobohan at katangahan? Sige nga. O, ngayon, iniiba mo na usapan.
Lahat ng Hindi, sinasabi. sa'yo nang galing bobo at tanga eh. Lahat naman- ayun. Alin Sige. dun sa lahat ng sinabi ko, yung bobo, yung kabobohan at katangahan. Sige nga, alin sa lahat ng sinabi? Unang-unang kabobohan ng mga sinasabi mo, lahat ng mga sinasabi mo, base sa opinion mo lang, katangahan pa. Hindi, tinatanong nga kita. Kine-claim mo, sinasagot Alin kita. dun sa mga yun? Alin dun sa mga yun? Be Teka lang, specific, brother, kasi madaling magsalita, madaling mag-akusa ng kahit Pagsalitain mo kahit muna ano ako. sa kahit kanino. Kupal. Madaling papaalala ko lang sa'yo, Brad. Programa ko to, ha? I-disconnect kita. Sige, di-disconnect. I-disconnect ko na ba? Tanong ko muna yung mga tao. Disconnect ko na ba? Wala, iiyak ka na. Yung yabang-yabang mo kanina, Disconnect ko na ba? tapos ako pa lang yun, kupal. Tapos ka na. Kupal. Iiyak na yan. Chuchu pa. Tapos ka na. Chuchu pa na yan. Tapos ka na. Sige, pararanganin ko muna yung gusto mong mangyari. Brad, pupusta ako maliit titi mo. Yung mga ganyang maangas, maliliit titi kasi laki ng toothpick. Okay ka na. Talaga naman eh. Brad, balita ko. Okay ka na. May nakakita raw sa'yo, umiihi ka gamit mo tiyani titi mo raw ganun kaliit. Dami nakakita. Okay ka na. Oo nga. Sige, pararanganin lang muna kita. Okay ka na. Ba't ka iiyak? Okay ka na. Ba't ka nga iiyak? Nakahanap ka ng katapat mo, kala mo ikaw na Okay ka na. pinakabobong tao Oo nga, kala mo Okay ka ikaw na. na pinakabobong tao Kasi ikaw kasi, filosofiya mo, bobo. Anong goal mo ngayon sa mga pinagsasabi mo? Anong goal mo dyan? Ang goal ko, maunawaan mo na hindi ka lang bobo tsaka tanga, kupal ka pa. Anong pakinabang ngayon nun? Ang pakinabang no, nakakatulong yan sa mga kapwa mo, kupal at bobo, tanga. So nakuha mo na yung goal mo, tama? Hindi ko pa nakukuha kasi hindi ka pa umiiyak eh. So ang goal mo paiyakin. Hindi, alam ko naman hindi ka iiyak kasi mamaya ka pa iiyak eh. Alam ka naman iiyak ka sa harapan ng camera. Diba? Okay. Yung titi mo, ang liit-liit. Paano ba yan? Paano ba kayo nagsisix ng GF mo? Hindi umaaray. Sobrang liit. Kasi laki ng tingting. Kung sa bagay, yung edits mo, kasi laki ng tingting. Maliligayahan siya, makikilit eh. Sabihin mo na lang kapag okay ka na. Sabihin mo na lang pag okay ka na. Alam mo, unlimited ang bibig ko, no? So, gusto ko lang sana magunawaan mong kupal ka. Na hindi lahat ng... Alam naman na ng mga tao yun. Ang tanong ko nga sa'yo, ano pa ang goal mo ngayon dito? Hindi alam ng mga So, tao sasabi mo, kupal ako, bobo ako, tanga ako. Alam naman ng mga tao yun, Brad. Ano pa next? Kaya Ano pa gusto mo? maunawaan mo? Kasi hindi mo nga maunawaan ang filosofiya. Naunawaan ko naman. Okay na, naunawaan ko na. Ano pa gusto mo patunayan? Ngayon, aminado ka na bobo, tanga ka, tsaka kupal ka. Okay, ano pa gusto mo patunayan? Kaya nga, di aminado ka na ngayon na bobo, tanga, kupal ka. Oo. Bobo ako, tanga ako. Kupal ako. Oo. Ano pa gusto mo ngayon patunayan? Bakit nagtuturo ka pa sa mga tao? Nagpapaliwanag ka pa, bobo, tanga, kupal ka pala. Paano kung maniwala sa mga tao? Tatanungin ko ngayon kita. So okay na, bobo ako, tanga ako, kupal ako, malititi ko. Ano pa ngayon ang gusto mong patunayan? Wala ka pala eh. Duwag ka pala eh. Wala nga ako, wala talaga ako, wala ako. Wala ako, bakit? Kasi maliit nga ang titi ko, at bobo ako, at tanga ako, at kupal ako. Ano pa ngayon ang gusto mong patunayan? Hindi, wag na. Naaawa na ako sa'yo kasi napapahiya. Hindi, wag ka maawa sa akin. Tuloy mo lang, Brad. Tuloy mo lang. Wag ka maawa sa akin. Naaawa na. Bakit? Kasi nga kupal nga ako eh. Bobo nga ako eh. Oo, hindi bobo mo ako, naman tanga ako. nauunawaan yung mga sinasabi ko eh. Oo nga, mahina nga kasi ulo ko eh. Bobo ako. Bobo, tsaka Tama ka, kahit bobo ako. mumurahin yan, hindi Tama may ka. intindihan. Tama ka, ang galing mo. Ang galing mo. Diba? Bobo ako, Kaya tanga. kahit- Tama ka. Kahit pag mumurahin kita, kaya pansinin nyo, di ba guys? Pansinin nyo guys. Kahit anong mura nyo sa bobo, tanga, hindi masasaktan yan. Kasi nga, bobo at tanga. Kaya tignan mo Tama ka, ang galing mo talaga. Ang galing mo. diba? Tama ka dun. Ano ngayon ang susunod na goal mo? Pagkatapos mo ang yung mga mapamit sa nasasaktan akin. lang sa mga bash, ang mga nasasaktan lang sa mga bash, yung matatalino, pero pag yung mga gaya niyang kupal, bobo, tanga, hindi masasaktan yan. Tingnan nyo, hindi siya nasasaktan, di ba? Kasi nga, walang utak yung ano niya. Walang laman yung ulo niya. Tama na ka. utak. May panibago. Oo, may natutunan akong bago. Wala akong utak. Tama ka. Ang galing mo. Ang galing mo. Eh, syempre, kailan Ano pa ngayon ang goal mo? masasaktan? Ano pa Kailan pa may next? stress Okay, yung sabihin mo bobo? sa akin pag okay ka na. Tsaka Sabihin mo tanga. sa akin pag okay.
Sige nga, ikaw nga kailan ba na-stress ang bobo at tanga? Kaya ang dami mo nasabi kasi bobo ka, tanga ka. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Gusto mo bang ma-stress ako sa'yo? Kasi nga hindi ka may stress kasi nga bobo tsaka tanga ka. Kayo Hindi, hindi tama mo ka. maunawaan. Nai-stress ako. Tama Kasi ka. hindi mo nga maunawaan kung anong klase ka, kung nasa bobo ka ba o tanga ka o nasa kupal ka. Ngayon, Tama ka, ang galing mo. Nasa cloud Tama mo ka, ang lahat galing yung mo. bobo, katangahan at kakupalan. Tama ka, sobrang galing mo. Okay ka na? Ito, tignan mo hindi ka nai-stress, ang daming ano. Siyempre, bobo, tanga, kupal ka. kaya hindi Nai-stress ka na ako. nasaktan. Hindi ka nga Ano ka ba? nai-stress eh. Napapahiya ako. Nai-stress ako. Napapahiya ako. Hindi ka nga nai-stress eh, kasi nga bobo, tanga. Kailan pa na-stress ang bobo tsaka tanga? Di ba nga? Hindi ka nai-stress. Hindi mo lang pag okay ka na. Hindi ka rin napipikon kasi nga bobo, tanga ka. Di ba? So, tignan mo kahit sabihin Salamat ko. ha, buti na lang dumating ka. Salamat, dumating ka. Buti na lang napaunawa mo sa akin na bobo at tanga ako. Ang galing mo. Siyempre, kailan pa na-stress ang bobo at tanga? Di ba? Kailan pa Ang galing mo na-stress talaga. yan? Tangin, ang Sige galing. nga. May natutunan akong bago. Ang galing mo. Maghanap ka nga ng ano, ng matalit ng bobo taka na na-stress. O, ikaw, sinaklaw mo. Kaya kahit anong sabihin na masakit sa'yo, bobo, kupal ka, tanga ka, hindi ka masasaktan. Kasi nga, walang laman Tama yung ka, utak ang galing mo. mo. Tama ka, ang galing mo talaga. Walang laman yung utak ko. May na-realize akong bago. Walang laman ang utak ko. Galing. Sige nga, kailan Tell pa me more. na-stress Tell me ang more. matatalino? Sige Tell me nga, more. sige nga. Kailan pa na-stress ang mga bobo? Di ba yung mga bobo, tanga, hindi na-stress yan? Eh, ikaw, sinaklaw mo Hindi. yung dalawa. Tama ka. Yung gusto mo ma-stress ako, na-stress talaga ako. Bakit? Hindi Napapahiya ka ako nga sa'yo. na-stress eh. Hindi ka nga na-stress eh. Ano ka ba? Na-stress ako? Bakit mo ba pinipilit na hindi ako na-stress? Na-stress na ako. Eh bakit Ang ngayon point mo na-stress ka na? na-stress ako. Pinagmamalaki mo na matalino ka ngayon? Eh, salta naman sa Hindi. mukha mo, hindi ka Bobo ako. na-stress. Tama ka. Ano ka ba? Na-stress? Paano ba gusto mo? Wala, Na-stress nami-mental ako. block ka na, nami-mental Stress ako. block ka na. Basta talaga yung Tama mga ka, bobo, nami-mental talaga, block ako. mabilis ma-mental block eh. Oo, tama ka. Ang galing mo, ang galing mo. Bago ako natutunan. Alam mo, payo lang, no? Payo lang. Ano ba Kaya maganda? kailangan ko yung payo mo. Sige, payo. Go. Tuloy mo lang. Ahitin mo yung bulbul mo. Gawin mong ano, ibalot mo sa RP. Tsaka mo sindihan, gawin mo marijuana yung bulbul mo kasi wala naman laman yung utak mo eh. Nasubukan mo na ba yan? Hindi ko pa nasusubukan pero ayon sa pag-aaral ng mga Ba't eksperto ng payo mga ng taga-bobo, hindi? nagaya mo, Ba't ka makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Sige, may ganito. Ayon sa Sorry, sorry, pag-aaral ng mga bobo, katangahan, ng mga scientifico na kagaya mo na walang laman ng utak, ang bulbul ng mga bobo at tanga na gaya mo ay nakakatulong para sa pagbabatalino ng kagaya mo. Oh, takina, wala akong ginawa ah. Basta na lang siya bumaba. Wala akong ginawa ah, wala akong ginawa ah. Andito yung dalawang kamay ko ah, wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Andito yung dalawang kamay ko. Ganun talaga eh. When you deal with stupidity, kailangan lang talaga sabihin mo tama sila. Tapos eventually, titigil din yan pag wala na sila masabi. Eventually, titigil din yan pag walang masabi. Kita ba? Nakita nyo na ngayon. Yan ang actual live demonstration ng kung paano makikipag-usap sa bobo. Kung paano makikipag-usap sa gago. Yan ang actual live demonstration kung paano makikipag-usap sa gago. Paano mo mapapatigil yung mga bobo sa pagsasalita? Bayaan mo lang sila magsalita, tapos sabihin mo, tama ka, ang galing mo. Tama ka, ang galing mo. Tapos tignan mo, pagka limitado ang laman ng utak mo, tignan mo, hindi niyan kaya buong magdamag. Hindi kaya yung buong magdamag. Hindi niya kaya buong magdamag yan kasi mauubusan siya ng bagong ideas eh. Hindi ba katulad ko, 4 na oras straight nagla-live ako. Pero yung mga ganyan, mauubusan yan. Bakit? Panlalait lang, ad hominem lang eh. Nakita nyo naman, di ba? Ang filosofiya daw, kabobohan, katangahan. Kailangan ko daw ikang pag-asabi niya, kailangan mo mag-aral ng filosofiya sa akin. Sabi niya, gano'n. Kailangan mo mag-aral ng filosofiya sa akin. Yun yung sabi niya sa comment kanina. Aral daw ako ng filosofiya sa kanya. Mag-aral ng filosofiya sa kanya, tapos sabi niya, ang tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng filosofiya? Ang ibig sabihin ng filosofiya ay kabobohan at katangahan mo. Sabi niya gano'n. So, ibig mo sabihin pala, yung gusto mong pag-aralan ko na sinasabi mong filosofiya, nasa akin na pala. Ano pa kayo ng pag-aaralan ko? Hindi na siya makasagot. Hindi na makasagot. Akad ka uli, dali oh. Sobrang tapang mo. Akad ka uli. Akad ka uli. Round 2, dali. Round 2. Round 2 natin. Round 2. Wala na, ba't na wala? Hindi rin nagko-comment eh oh. Wala na.
Actual live demonstration. Yan mismo, actual live demonstration kung paano makikipag-usap sa mga tanga, sa mga bobo. Alam mo na yan simple lang naman yung konsepto di ba? When someone is maligning you, kapag ka merong mga tao na nilalait ka ng harapan sa mukha mo, pabayaan mo lang silang magsalita. Tapos tanong ka lang, tapos tanong ka lang, tapos tanong ka lang. Tingnan mo, sila na rin yung kusang aalis pag na-realize nila yung katangahan at kabobohan nila. Sila na rin yung kusang aalis. Tingnan mo, ito isa pa, Santana. Kaya sabi ni Santana, bobo ka. O dali, asa na Santana? Akyat dali. Taka, ito lang pala makakapagpapitik sa sa viewers Tingnan mo, 1,600 dito, sa kabila 3,000 viewers. So panis, putang ina. Chichester lang yan. Chichester. Ganon kasimple magpaiyak ng bobo. Yung bobo, napipiga ang utak niyan pag kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano niya palalaitin ang isang tao. Kailangan mag-isip. Yun ang problema. Walang maiisip So yung kakarampot na paraan niya ng paglalait, yun lang doon lang siya magpapaikot-ikot. Mga siguro 10 strategy lang kung paano siya manlalait. Tapos pagkatapos nailabas niya na ngayon lahat ng panlalait niya, wala nang bala. Naubusan na. Kaya kita nyo, kusang bumaba. Kita nyo? Kusang bababa yan. Naubusan ng bala Ganun talaga. Naubusan ng bala Tingnan natin, baka nandito ulit. Brad, akit ka ulit. Dali, pakit mong gilas ka, diba? Akit ka ulit. Biglang dumami ngayon yung gusto umakit sa live ko. Biglang dumami gusto umakit sa live ko. Tangka, dapat magturo ako nito Communication 101. No? Pagka gumawa ako ng courses Communication 101, akit kayo. Sama kayo ran. Communication 101. Kita nyo paano man lait ng mga siraulo. Madaling ma-disperse ang kabobohan ng mga bobo Gawan mo lang ng paraan para mag-isip sila ng mag-isip. Ganun lang. Pag-isipin mo. Tapos sabihin mo, tama ka. Ganun lang sabihin mo, tama ka. Bakit? Kasi pag pinalagan mo yan, yung mismong pagpalag mo, yun ngayon yung magfu-fuel ngayon ng mga konsepto na makukuha nila dun sa pagpalag mo para makaisip sila ng bagong papalag nila. Huwag mong bigyan ng ganun. Sabihin mo lang, tama ka. Tingnan mo, mauubusan ang sasabihin yan. Pag naubusan ngayon ang sasabihin, yan na ngayon, dyan na ngayon. That's where you attack. Wala nang bala Naubusan na. Simple. Brother, naintindihan mo yan? Ako mo yan? Ayos. Nakita mo ngayon kung paano makipagbasagan sa mga bobo. Nakuha niyo ang Pilipinas? Nadali niyo yan? Tangina, sobrang bihirang pagkakataon nito. Ito, actual live mismo, sa harap ninyo. Nakita ninyo kung paano mag-disperse ng isang taong bobo. Yung wala masyadong laman ng utak. Alam mo yan Yung wala masyadong laman ng utak, alam mo yan na konti lang ang bala niyan. Huwag mong bibigyan ng bala. Umuo ka lang sa lahat ng sinasabi niya para ilalabas niya ngayon lahat ng laman ng utak niya. Pag naubos ang laman ng utak niyan, kusa ng disperse yan. Kusa ng uurong yan, kusa ng aatras yan. Tingnan mo, nakita mo? Hindi ko i-end yung live. Hindi ko talaga i-end yung live. Nakuha ko ng kapiraso May nakuha ako ng kapiraso sa kanya Nakuha ko, nadadalawa, 3 piraso lang yung niya, yung laman ng utak niya. At 2-3 piraso lang, isang bobo, isang tanga, isang kupal. Other than that, mga ibang pinilit niya na lang isipin, pinilit na lang palabasin sa utak niya. Tsumamba, may mga lumabas pang konti. Yun lang 3 3 lang yung paraan ng panlalait niya Bobo, tanga, kupal. Yun na yan, nakita niyo, diba? Sabi niya, bobo, tanga, kupal. Nakita niyo yun, bobo, tanga, kupal. Yun lang ngayon ang meron siya. Dahil yun lang ang meron siya, antay mo pa. Magpipilit pa yan, pipigain niya utak niya para maglabas pa ng konti pa kaysa doon. Ito ang problema. Wala nang mailabas. Tingnan mo ngayon, tingnan mo. Pagkatapos ngayon ma-disperse nung nalalaman niya, ni comment, hindi na siya nagko-comment. Wala na. As in, umalis talaga sa live. Ganong kasimple yun. Pag ang isang tao naguhuramentado, pabayaan mo lang ilabas niya lahat ng baho ng utak niya. Pag ang isang tao naguhuramentado, pabayaan mo lang ilabas lahat ng baho ng utak niya. Tapos pag naubos na yung paghuhuramentado niya, makikita mo, doon na ngayon lalabas ngayon yung katinuan. Ito problema, walang katinuan. Wala. Ang ine-expect ko pa naman doon pagdating sa dulo, makikipagkasundo sa akin. Bumaba. Alam mo na, walang katinuan. Pag ang tao sinasang-ayunan mo na sa lahat ng bagay na panlalait niya tungkol sa'yo, sasambulat ang laman ng utak niyan. Lahat ng laman ng utak niya pipilitin niyang ilabas.
Eto problema, wala pala hanggang dun lang. Wala man lang ni kapirasong pagkadesente tong tao na to. Nakita ninyo yung paraan ng panlalait niya, 'di ba? Wala kahit kaprasong desente ng panlalait. Wala ni kapirasong pitik ng pagkadesente. Wala ka makikitang pitik ng pagkadesente sa ganung klase ng mga tao. Kung wala ka makikitang pitik ng pagkadesente, ano ngayon ang mangyayari? Ayun, in-end niya na yung live. In-end niya. Siya nag-end eh. Wala akong ginagawa sa kanya. Dito lang ako ko. Nagganyan-ganyan lang ako rito eh. Tapos nagkakamot pa ako sa puwet ko eh. Nagkakamot pa ako sa puwet ko rin sa may bandang gilid eh. Habang sinasangayunan siya eh. Nakakatuwa. Anyways, brother, go! Follow-up question. Swerte ng mga nanonood ngayon. No? Swerte ng mga nanonood ngayon. Go, brother! Follow-up question. Kalimutan ko na yung Nakalimutan ko yung tanong mo, ano? Tangina, ang sarap ng bakbakan na yun eh. Kahit ako, nag-enjoy din ako sa bakbakan eh. Wala ka na follow-up question? sa na lang po sa ibang question ko po, isang question na lang po marami po sa kabataan ngayon yung hindi na sila nakaka-focus sa isang bagay. Parang sa isang bagay 5 minutes na lang sila nakapokus dahil sa marami sila nakakita sa mga social media. Bawa. Follow-up question mo, brother. Doon muna tayo sa tanong mo. Huwag mo akong kwentuhan. Kailangan ko yung tanong mo. Go. Yun ang pakikinabangan ng mga tao. Sa public speaking po, follow-up question ko po din sa bakit po okay lang po ba na hindi po sila lahat sumang-ayon sa mga lahat na sasabihin mo? Oh, okay lang yun. Everybody is entitled to their own opinion. Welcome yun, welcome sila na hindi sumang-ayon sa opinion mo. As long as they are still stating facts, or as long as they are still stating arguments, as long as argumento pa yung pinag-uusapan ninyo, walang problema. Pero pagka ganong nagsisimula ng manlait, that's when you stop. Doon ka natitigil. Bakit? Kasi pagka sumakay ka ngayon dun sa panlalait ng mga ganong klase ng tao, ano ngayon ang pinagkaiba mo sa kanya? Sa akin, ang tingin ko ron hindi tao, ang tingin ko ron hayop eh. Ano ngayon ang pinagkaiba mo sa hayop kapag ka umaasta ka na parang hayop din? Gets mo? Opo. Okay, yung mga ganon, hindi mo papatulan yun. Hindi mo papatulan yun. Oo ka lang, ng oo. Pag nagsimula ng manlait, umuo ka na lang sa lahat ng sasabihin niya. Pag nasimula na manlait. Kasi wala nang itututol sa'yo eh. Ano pa ba naman itututol sa'yo? Hindi na argumento pinag-uusapan, panlalait na lang ang sinasabi. Diba? Hindi na argumento eh. Gets mo? Okay, sige brother. Maraming salamat sa oras mo. Akit mo na ang bagong viewers ha. Okay po. Thank you very much. Ay, putol. Kala ko hindi na siya magsasalita. Bagay lang loading time. Sige, dun tayo ngayon sa mga babae. Babae naman muna tayo. Babae naman muna. Yung isang piraso na nag-enjoy ako ron. Bugoy din kasi ayaw pumalag. Ganun sana magiging ending mo kung si Bugoy yun. Ayaw pumalag. Babae naman muna tayo. Miss Z. Boss, hindi ka na makakabot? Enjoy ako ron ah. Sister, good evening. Taga saan ka? Mindanao po. Mindanao. Okay, ano tanong mo? Ano ko lang po, halimbawa po, sa ganito kasi na fitness po kayo, parang ikaw yung inaanuhan ko po ng inspiration kung paano po magsimula. Ito. Kung paano Ano tanong mo? Kung paano po magsimula. Anong gusto mo simulan? Business po. Una muna, mag-aaral ka muna. Hindi naman ibig sabihin ng pag-aaral sa eskwelahan eh. Hindi automatic yun. Pero ano ba ang gusto mo? As in literal, gusto mo talaga. Kung ano yung gusto mo, dun ka muna. Ano gusto mo? Gusto mo bang magluto? O gusto mo bang maglolo? Mga ganun. Hanap ka muna ng kung ano muna yung gusto mo sa umpisa. Tapos, ang susunod nun, tignan mo ngayon kung ano yung pwede mong gawing hanap buhay, kung ano pwede mong pagkakitaan dun sa mga bagay na gusto mo. Yun ang susunod. O, tapos ngayon, sunod-sunod na. Ganon kasimple yung konsepto.
Normal lang Yes, ma'am. din po ba? Yes po, normal lang din po ba sa una malulugi sa business? Oo, normal yun. Normal yun. Sa una nalulugi talaga. Ganun talaga. Parang katulad nung sa akin, nung nagsisimula ako nitong sinigang na baka, hindi naman agad-agad paldo ito eh. Itong sinigang na baka, nagsimula to, yung pinakaunang araw nakita namin less than, parang somewhere around 1,000 pesos lang yung benta. Benta yun Eh ang ginastos ko halos 5,000 sa isang batch. So ibig sabihin, halos lugi kami ng 4,000 unang araw pa lang. Tapos ang nangyari, kami rin ang kumain ng sarili naming tinitinda, tapos binigay namin sa kapitbahay yung iba. Ganon. Yun yung unang araw. Pangalawang araw, ganun pa rin. Pangatlong araw, ganun pa rin. Unang linggo, halos ganun pa rin. Tapos saka pa lang nagsisimulang to make off nung mga parang pangatlo, ganun, pang-apat na linggo. Pangatlo, pang-apat na linggo. Dun pa lang muna nagsimulang mag-take off yun. Pero hindi automatic yun Hindi automatic na pag nagsimula ka negosyo, paldo agad. May mga iba nga, inaabot ng 1 taon, 2 taon bago to make off Kasi yun naman talaga yung normal sa negosyo. Ang normal sa negosyo, pag magsisimula ka, hindi automatic tatangkilikin ka agad ng mga tao. Gets nyo? Kuha nyo? Okay. Kasi po, Follow question. may friend po ako na 2 beses, 3. Hindi lang once time na nalulugi siya. So, ang nangyari sa kanya, nagtry siya ng nagtry nagkautang-utang siya, ganun po. Pero ang iniisip po kasi yung paano po hihin, ano pong dapat gawin para para negosyo. Yan yung mga bagay na hindi mo lang basta pag-iisipan, kailangan mo talaga mag-research ng gusto. Kailangan mo talagang pag-aralan ng gusto. Hindi mo basta iisipin lang yan. Hindi ko kayang i-discuss yan over the internet na 5 minuto, papaldo na agad ang negosyo mo. Hindi ko kaya i-discuss yan. Magsimula ka na lang muna. Yan ang suggestion ko sa'yo. Simulan mo munang pag-aralan mo muna ano ba talaga ang negosyo ang gusto mo. Tapos barya-barya ka lang muna sa umpisa, 1,000, 2,000 o 5,000 lang muna. Depende kung gaano kalaki yung budget mo, barya-barya lang muna sa umpisa. Ganon kasimple. Gets mo? Follow-up question, sister. Okay ka na? Yes. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Sige, go. Follow-up question ka? Nakapila po Gusto po nilang Okay, sige. ting. Bye-bye. Dito naman tayo sa kabila. Yeah, dito naman tayo sa kabila. Pag-issue talaga, napakabilis makapagpataas ng viewers. Gulit ako, 3,000 yung viewers dito out of the usual. Dito naman sa kabila, 2,000 viewers. O, tinan mo, nung tapos na yung issue, mga tao talaga, ganun. Basta issue lang talaga. Hello, boss. Good evening, brother. Taga saan ka? Napanood mo ba? Bouncing. Ano palagay mo? Feeling ko boss, wala na siyang masabi kasi wala naman siyang hugot sa inyo. That's your opinion. Maraming salamat. Ano tanong mo, brother? Meron pang isa pa rito. Meron pa isa. Sayang oras nyo dito. Kay Bugoy na Koy kayo marinig. Matututo kayo legit. Ay, sayang pala oras. Ba't nandito ka sa live ko? Diba, doon ka sa live ni Bugoy. Ay, wala palang live si Bugoy. Wala palang live si Bugoy. Takina, dun pa lang sa babae nabasag na kagad si Bugoy Sabi mo 6 minutes, sabi mo po-protect mo, yung lupit nun Sabi mo po-protect mo kami, tapos po-provide ka sa amin. Paano mo kami po-protect? Sabi mo 6 minutes mo lang hawakan yung anak mo. Bang! Tag-ina, sinalo na lang siya ng tropa niya ron, hindi na siya nakasagot Sinalo na lang siya ng tropa niya, hindi siya nakasagot Sige brother, go question. Boss, may tanong ko sa inyo. Tangina, kasi singit ko lang to. Isipin mo pag si Bugoy nag-live. Teka, singit ko lang to. Isipin mo pag si Bugoy yung nag-live tapos ako yung aakyat sa live niya. Ano kaya magiging kalalabasan? Ikaw ba mapapangaral? Ano kaya hindi makapag-live yan Kasi alam nila pag kumuha sila ng questionnaire galing sa live audience nila, may tendency ako yung aakyat. Kaya pag nakita kita nag-live Bugoy, maniwala ka. Pipilitin ko talagang umakyat sa live mo. Anyways, go. Tuloy natin yung tanong mo, brother.
Boss, kasi kaka-graduate ko lang. Yeah. Hello? Oh, sige, tuloy. Kaka-graduate ko lang po. Tanong ko po is, sa loob ng 5 taon, ano po mga pwede yung gawin para mas umundad pa po at lumawak pa po kaalaman ko? Hanap ka na kagad ng boss na naniniwala ka sa mga bagay na pinaniniwalaan niya, na magaling na makakapagturo sa'yo ng maraming bagay. Doon ka muna. Magpapataba ka pa ng utak. Kasi yung mga bagay na natutunan mo sa eskwelahan, tried and true na yan, subok na yan ng panahon. Pero theoretical. Kasi yung actual, Okay every now and then nababago ang actual. Yung ang tawag nila experience, every now and then nagbabago-bago ang trend niyan sa lipunan. Dati, yung mga trending na mga damit nasa mga mall. Ngayon, yung mga damit sa mga mall, nagsasaraduhan na yung mga shops eh. Yan napansin ko eh. Hindi nyo napansin yung nagsasaraduhan na yung mga shops? Yung mga clothing sa mall, Malabo na online. mas pumuputok na ngayon yung mga online. Yung mga sumisikat na brand sa online, yun ang mas tinatangkilik ng mga tao versus yung mga nasa malls. Balita ko nga, pati yung Forever 21, kung di ako nagkakamali, magsasara na daw eh. Pambuong mundo yung Forever 21 na yun eh. Imagine, international brand magsasara na. International brand magsasara na. Fuck. Ang trend nagbabago every now and then. Ang atensyon ng mga tao nagbabago every now and then. Yung mga natutunan nyo sa eskwelahan, tried and true yan, subok na ng panahon yan. Theoretically, gumagana pa rin yan. Theoretically, gumagana pa rin. Pero yung actual niyan, every now and then, you have to adapt. Ang pinakamagandang paraan na magagawa mo ngayon para sa sarili mo, humanap ka ng boss na magaling pagdating sa trend. Trend po. Opo. Inanote ko po yan, sir. And when I say trend, hindi lang yung trending sa social media, hindi ganun. Pero pati sa management, pati sa financial handling, at maraming iba't iba pang mga bagay. Kasi iba't ibang panahon, iba't ibang generation, nagbabago rin. Pati pag-handle ng tao, pati pag-handle ng kaperahan, pati pag-handle bla bla, etc. Ganun yung konsepto. Tino, sometime in the past, yung mga aplikante, okay lang sa kanilang pumila ng napakahabang panahon, nakapila sila para lang makapag-apply sa trabaho, dala-dala ba yung data nila. Ngayon, wala nang gumagawa ng ganun. Ngayon, aplikante, puta ko, hindi mo ako tatanggapin sa internet pag nag-PM ako sa'yo, hindi na ako mag-apply sa'yo. Ganun ang dating. Ngayon po, online na lang po kahit yung interview. Ganun na nga. Follow-up question, brother. Follow-up, sir. Ito medyo personal po. Sa base sa experience, sir. So, tingin nyo po, saan po yung age po, nasa 20s, 30s yung magiging mas matalino po, or sa po dapat mas magkamali. Ngayon pong bata pa ako, or na lang po 30. In terms of financial po, sa mga mistake sa financial. Siyempre, obviously, wala ka naman choice. Mangyayari talaga sa iyo kung kailan bata ka pa. Wala ka naman choice eh. Due to lack of option, talagang magkakamali ka talaga ng marami sa finances mo habang bata ka pa. Bakit? Wala ka pa masyado maraming alam tungkol sa financials eh. Hindi mo pa nasusubukan yung mga bagay na gusto mong subukan, ng mga ideas mo sa tunay na mundo. Ngayon pa lang, testing mo na. Kasi pagka nagkamali ka sa buhay mo, later on, kawalan na ng disiplina yon, either nalulong ka sa sugal o kung ano man na nangyari sa pera mo. Pagkakamali na yon, na maaaring sinadya mo, maaaring hindi, pero malamang bunga na lang nakatangan kasi hindi mo sinunod yung mga bagay na subok na na-testing mo na rin all throughout your time. Ganun. Follow-up question, brother. Sir, last question po. Paano nyo po na-handle yung pangbabash, sir? Kasi nasa Gen Z po. Siyempre yung panahon po namin medyo sensitive. Nung nakaraan po, natututo ako sa inyo paano mag-manage ng. Nung last time, sir, nakita ko ata nanakawan kayo. Parang panangyari sa akin yun, sir. Parang, parang the end ka. Parang gustong gumanti na lang. Ganun lang gagawin ko. Parang siguro ilang taon ko iisipin yung ninakaw sa akin na 150k. Pero sa inyo, sir, ginawa nyo sa loob ng 2 weeks ata na survive nyo yung nanakawan ko sa inyo. Mas lumago pa po. Multiple factors yan, brother eh. Hindi mo lang yan titignan sa isang avenue eh. Titignan mo yan on multiple avenues.
unang-una, naglalaro na lang ako, retired na ako. So wala akong pakialam kung manakawan ako kahit nga yun, pero kung ngayon manakaw ulit, okay lang sa akin. Wala akong pakialam. Bakit? Kasi marami na ako eh. Doon na lang tayo sa konsepto na maraming ulit na kasing nangyari sa akin yan. Hindi yan yung first time na ninakawan ako ng malaking pera. Hindi yan yung first time, brother. Hindi yan yung first time. Marami nang ulit na nangyari sa akin yan. Siyempre, yung pinakaunang beses, sobrang sakit niyan. Parang feeling mo, parang break up yan. Tapos tatagal ng taon ngayon yun. Tapos parang, alam mo, grieving ka dun sa nawawalang pera. Pero, alam mo, as you go along in life, marirealize mo rin at the same time na mahaba pa naman yung buhay mo. You can always make so many monies. You can always make money, but you cannot always make memories. Yung mga yan, inilalagay na yan sa back burner ng mga memories mo. Diba? Tapos, at the same time, gagawa ka ng mga bagong memories kung paano ka bumawi dun sa nawala sa'yo. Hindi dun sa tao, dun sa nawala sa'yo. Ganon yung konsepto eh. Pwede kang bumawi dun sa tao kung eto kondisyon. Babawi ka lang sa tao kung regular yung damage. Yan, pwede kang bumawi. Pag nagsisimula ka pa lang sa buhay. And when I say bumawi, ang ibig sabihin, regular, yun talaga, babawi ko talaga. Ganun talaga. Yun na mismo, kung ano yung nasa isip mo. Kung regular yung damage. Pero you have to make your bawi, tayo na lang sa lista tayo. Kailangan yung bawi mo matalino. Hindi ka na mababalikan. Ganun yung konsepto. Para matuto. Ha? Para hindi ka, kasi pagka mangyari, parang kinakaya-kaya ka lang ng ibang tao, yun yung nasa isip nila eh. So, kailangan mo rin gumanda ng paraan rin po nila. Pag recurring yung damage, tas nakikita ng marami. Pag recurring yung damage, tas nakikita ng marami, yan, pwede kang bumawi dyan. Pero dapat yung bawi mo matalino. Tingnan mo, eto magandang halimbawa. Sigurado ko sa inyo na taas viewers dito. Hindi nyo nakita to. Hindi nyo pa napapansin ito. Pero sasabihin ko na sa inyo. Hindi nyo pa napapansin to, sasabihin ko sa inyo. Sa akin muna attention, Pilipinas. Give me your attention. Akin muna ang attention. Pag-uusapan natin si Duterte. Sige sir. Sa akin muna ang atensyon. Pag-uusapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng bawi. Pataasin nyo muna to. Pengi muna ako ng 70,000 hearts. Sa kabila, pengi 70,000 hearts. 70,000 hearts sa magkabila, pag-usapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng pagbawi. Tungkol sa konsepto ng pagbawi, paano babawi ang isang Duterte dyan sa kagaguhan na ginawa sa kanya. 70,000 hearts. Pag-usapan natin si Duterte. Itong si Doraemon, nagre-request pa siyang umakyat sa live samantalang di naman niya alam ang demographics ng narrative ko tungkol kay Duterte. Wala ka pa nga malay, di pa ako nagsasalita, Brad. Ganyan ka na kagad magkomento eh. Sa akit ka pa sa live ko. 70,000 hearts, pahingin mo na. Bilis Bilis yung 70,000 hearts, putang ina. Ano na lang, 90,000 na lang, pahingin 90,000 hearts kasi itong kabila medyo mabagal eh. 48,000 hearts to. Pahingin akong 60,000 hearts na lang dito. Baba natin dito, lagyan natin sa kabila. 60,000 hearts dito. Bilis! Tungkol kay Duterte to. Tungkol kay Duterte. Pag-usapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng bawi. Tungkol sa konsepto ng bawi, pag-usapan natin si Duterte. Yan. Paano makakabawi ang isang Duterte sa ganyang klase ng kalokohan? 2, 3, 4, 5. Thank you very much. Pinagpapalit lang ng pera. Okay. Tayong 60,000 hearts. Let's go. 60,000 hearts. Let's go. O yan, eto na. Ito na ngayon. Pag-usapan natin ang Duterte. Yung nangyari na paghuli kay Duterte, hindi natin alam kung constitutional ba o hindi. Let's all agree na hindi natin alam kung yung paghuli kay Duterte constitutional ba o hindi. Hindi natin alam. Bakit? Walang abogado by far
na naririnig akong nagsalita kung constitutional ba yan o hindi. Merong mga claims na unconstitutional daw. Claims. Pero yung actual na batas, kung saan eksakto sa Constitution, yung nalabag tungkol sa paghuli kay Duterte, hindi natin alam. Bakit? Kasi hindi tayo mga abogado. Ngayon, eto ngayon, pag-usapan natin yan. Tungkol kay Duterte, pag-usapan natin. Bakit kaya pumayag si Duterte na magpahuli? Abogado si Duterte. Imposible naman na hindi niya alam ang batas. Imposibleng hindi alam ni Duterte ang batas. Mr. Duterte, former President Duterte, has been a prosecutor for a very long time. Mahabang panahon na prosecutor si Duterte. Naiintindihan niya ang batas at hindi pwedeng basta mo nalang damputin ang tao nang hindi ka sigurado kung ano-ano yung papel na hawak nila. Kasi hindi malinaw yung papel eh. In case hindi nyo pansin, hindi malinaw yung papel. Basta ang papel, international galing Interpol. Dumaan sa Interpol, galing sa ICC. Ngayon ang tanong, bakit pumayag ang Duterte? Bakit pumayag? Bakit sumama? Bakit sumama? Bakit sumama? Di nyo napansin? Sumama, walang gulong nangyari. Oo, merong parang standoff na nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Ba? Nakita nyo yun? Nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Bakit kaya siya sumama? Bakit? Hindi nyo naisip. Hindi nyo naisip. Matanda na daw kasi. Palagay mo ba yun talaga ang dahilan? Huwag mong kakalimutan, kahit matanda na si Duterte, he is still fucking sharp. Sharp pa rin yung matanda kahit ano. Very charismatic, outstandingly sharp yung matanda kahit matanda na siya. Hindi yan dahil matanda na siya kaya siya sumama. Hindi dahil yan sa matanda na. Oo, sir. Sige, subukan natin yung alam ko. Feeling ko, sir, since huhulihin siya sa ICC, magiging kasi broadcast yun sa buong mundo eh. So, yung dati yung ginagawa, baka sabihin niya in a international broadcast, yung kunyari yung ginagawa ngayon sa Pinas, kung anong administrasyon na inosente siya. In that way, makikita ng maraming tao yung stand niya sa sarili. Siguro oo. Yun lang sa tingin. Siguro oo. Kasi we can only talk about possibilities. We can only talk about possibilities para makita ba talaga ng mga tao yung stand niya. Bakit? Hindi ba niya pwedeng i-broadcast yung stand niya nang hindi sumasama? That's the next question. Hindi ba pwedeng i-broadcast niya habang nandun siya at hinuhuli siya at nakatutok sa kanya ang mga cellphone ng mga tao, hindi niya ba pwedeng i-broadcast yung stand niya? Nang hindi siya pumapayag na magpahuli? Hindi, sir. Kasi abogado siya eh. Pag hinuhuli, may right siya to remain silent pa. Hindi. Sa tingin ko ganun. That is a right. Hindi yun mandatory. Karapatan mo na manatili kang tahimik pero hindi mandatory yun na kailangan itikom mo bunganga mo. Bakit? Kasi tignan mo, yung sinasabi mong Miranda right, brother, you have the right to remain silent. Yung kadugtong nun, yun yung mismong pruweba ko sa iyo eh. Anything that you said can and will be used against you in the court of law. See? So ano ibig sabihin? Karapatan mong manahimik pero hindi mo obligasyon na manahimik. Ang obligasyon, puwersahan. Puwersahan ka, itiko mo bunganga mo. Pero hindi, karapatan ang pananahimik. Pwede mong piliing tumahimik. Pwede mo ring piliing magsisigaw. Pwede mo ring piliing kahit anong gusto mong gawin, pwede. Hanggang gawin nila yung mga bagay na kailangan nilang gawin. Ganon yung konsepto ng Miranda right. May karapatan ka na manahimik, pero hindi puwersahan niya na pinepuwersa kang manahimik. Hindi ganon. Hindi ganon ang Miranda right. O ngayon, bakit pumayag si Duterte?
Bakit, sir? Ako, eto nakikita ko. Pag isinama mo si Duterte at ikaw ang presidente, halos katapusan mo na. Bakit? Tangina mo, isa sa mga pinakamatataas na tao ng bansa yan, minsan panahon. Putang ina, Marcos. Hindi nag-iisip ko si Marcos. Hindi naman ako sa kumukontra kay Marcos o sumasang-ayon kay Duterte o kumukontra kay Duterte o sumasang-ayon kay Duterte. Alam ninyong unbiased ang opinion ko pagdating sa pagdating sa politika eh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nakapag-isip si Marcos na pag kinuha mo yung tatay, halos automatic na panalo na kagad yung anak. Ano ka? Hindi halos nag-isip eh. Tingnan mo, ano ba track record ng Pilipinas? Ang Pilipino, emotional. Ano ba? Ano ba? Ang Pilipino, emotional. Pag kami namatay na magulang, automatic na nanalo yung anak. Nakita nyo naman in the past yan eh. Pag may namatay na kung sino man na nakadikit sa isang politiko at maganda track record ng namatay, yung dinidikatan na politiko na nanalo yan. Yan mismo ang track record ng Pilipinas. History repeats itself sa Pilipinas. Ano pruweba? Huwag nyo kakalimutan na si Cory Aquino na boto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Ninoy. At si Noy Noy na boto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Jesse Robredo. Ano ngayon ang mangyayari? Ito ngayon, puta. Mananalo sa Ito ngayon ang malamang na mangyayari. There will be a public outcry. Yan ang malamang na mangyayari. Ito ngayon ang gagawin malamang ng mga Marcoses. Dahil may public outcry, may problema ang bansa, merong unlawful act, possible mag-declare ng martial law. Baka yun ang nasa isip ni Marcos. Hindi, there will be a public outcry. Di-declare tayo martial law. Siguro yun ang nasa isip niya. Hindi mo naman iniisip na pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala kang magagawa, Marcos. Pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa pag hindi ka na gusto ng taong bayan. If there is a public outcry at ang mga tao ay willing nang mamatay sa kalsada, kinang ina mo, wala ka nang magagawa kahit mag-martial law ka pa. Wala ka nang magagawa. Ngayon, eto ngayon ang malamang na mangyayari. Ang Duterte pumayag. Bakit? Kasi nakikita niyang possible, unconstitutional yung gagawin sa kanya. Dadalhin siya sa labas ng bansa. Dati siyang presidente. Nakikita niya yun. Ito ngayon ang strategy. Huwag niyong kakalimutan. Uulitin ko lang ang premise. Ang premise, possibly, ang mga Pilipino heavily emotional. Pumapanig ang mga tao sa mga inaapi. Pag nakita ng mga tao inapi yung dating presidente, putang ina nyo lahat. Kinang ina nyo inapi yung dating presidente. Kita mo? Ano ngayon ang possible na mangyari? Ang possible na mangyari, dahil inapi yung dating presidente, alam ni Duterte matanda na siya. Alam niya yun. And he is okay to die anytime. Nakuha niya na yung pinakamataas na posisyon sa bansa. What more can you ask for? What more can you ask for? Pag ganyan ka na sa ganyang edad, base sa mga taong natanong ko, naghahanda ka na para sa susunod na lahi mo. Naghahanda ka na para sa anak mo, para sa apo mo, para sa ibang mga tao. Kasi ramdam ko yun eh. I feel that deep down inside. Matanda na ako eh. Nararamdaman ko yun eh. Na meron na ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Natikman ko na halos lahat ng bagay na gusto ko. Na okay lang na madagdagan pa lahat ng meron ako. Hindi naman ako hypocrite. Pero kung hindi na madadagdagan, okay lang sa akin. Ayos lang. Okay na ako sa lahat ng meron ako ngayon na tuloy-tuloy lang na pumapasok sa akin na regular. Okay na ako ron eh. Ang importante sa akin ngayon, mga kapwa-tao ko tumalino. Yun ngayon ang importante sa akin bilang tao. Matanda na ako, ang importante sa akin yung mga kapwa-tao ko na. Ngayon, nakikita mo ngayon, ano ngayon ang possible na mangyayari? Ang possible na mangyayari, dahil posibleng unconstitutional yung ikinilos ng ICC, ng Interpol at ng gobyerno natin,
possibly yayariin sila ng taong bayan at alam ni Duterte yun. Imposibleng hindi alam ni Duterte yayariin yung gobyerno natin ng taong bayan. So para magkakaroon ng people power to. Hindi lang people power. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Posible yun. We're only talking about possibilities. We are only talking about possibilities. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Na pag sinabing Marcos, ay putang ina, mga walang utang na loob yan. Ipinalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Ikinampanya sila. Pero pagdating sa dulo, para silang mga asong kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanila nung panahon kinailangan nilang kumain. Possible yun. We're only talking about possibilities. Well, tinan mo. Ang mga abogado ngayon, nakikita ko naglalabas na sila ng kanyang mga saloobin, testamento at mga dokumento. Isa sa mga nakita kong nailabas recently lang, pinakabago ito. Yung code ng ICC. Na dun sa code na yon, Article 39, Section 3, kailangan sumasang-ayon muna ang korte ng bansa bago mo ilabas ang tao mula sa isang bansa papunta sa ICC. Ewan ko kung nakita nyo na yun. Pero dyan sa parte na yan ng ICC, walang korte na dinaanan si Duterte sa Pilipinas. Walang korte na dinaanan. Ngayon, kasi parang nilagay ka siya sa private Article 59. Article 59, Section 3. Nakita nyo yun, di ba? Walang korteng dinaanan. So ano ngayon ang tunog? Ang tunog, nagmamadaling kunin si Duterte. Isa pang tunog din at the same time, mismong PNP at yung presidente na pubayag hindi sumusunod dun sa code ng ICC. Pati ICC hindi rin sumusunod. Ganun ang labas. Pwedeng hindi napansin ng ICC yan? Pwede yun? Posible yun? Imposible namang hindi nila alam yan eh. Pero minadali. Halatang halata, minadali. Diba? Halatang halata, minadali. So ang malaking possibility niyan, dahil dun pa lang sa pagkakahuli kay Duterte, mali na, halos lahat ng ebidensyang ilalabas possible na manal and void. We're only talking about possibilities. Possible na manal and void. Bakit? Kailangan ng kooperasyon ng mga bansa para makakuha ka ng tao mula sa bansa na yon papunta sa ICC. Kahit may warrant of arrest pa yan. Tingnan mo, si Putin meron din eh. May warrant of arrest din si Putin. In case hindi nyo alam, may warrant of arrest si Putin sa ICC. Nakuha ba? Obviously hindi. Bakit? Hindi pinapayagan ng mga korte nila sa loob mismo ng Russia na makuha siya. Hindi pinapayagan. Nakadepende yan dun sa korte sa loob ng bansa. Eto ngayon ang problema. Nagka-problema kasi hindi dumaan sa korte. Minadali. Tignan mo, may naka-ready na kagad na eroplano at meron pa akong balita na yung eroplano na yan pagmamayari ng Marcos. Meron akong balita na lumabas sa akin, pumasok sa inbox ko galing sa kung saan. Marami akong balitang natatanggap eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, tahimik lang ako eh. Marami akong balitang natatanggap tungkol dyan. Ang dami kong balitang natatanggap. Ang daming dumarating sa inbox ko, hindi nyo lang alam. Tahimik lang. Pero masyadong maraming dumarating sa inbox ko, dumadaan sa inbox ko ng mga information at mga dokumento. Yung iba kahahaba pa, ang dami. Halos di na nga ma-download ng cellphone ko eh. Kasi itong cellphone ko kasi, puro mga pipitsuging cellphone lang ito eh. So bibili ko na lang naman ng bagong pipitsuging cellphone na naman. Ganun. Pero sa akin overall, diretsahan, I'm looking into the possibility na strategic si Duterte dun sa pagsama niya doon at hindi yan basta na lang sumama siya dahil pinwersa siya. Hindi yan sumama na lang siya kasi pinwersa siya o dahil hindi niya na kaya lumaban o matanda na siya o mahina na ulo niya. I don't think so. Hindi ako naniniwala dyan. Duterte is a highly strategic individual, very charismatic, outstandingly witty and sharp when it comes to law. Hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan basta-basta ganyan na lang. Hindi nyo napansin? Tignan mo, ito, pruweba ko sa inyo na hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan sa sumasang-ayon ako kay Duterte. Huwag nyo mapagkamalihan ha. Hindi rin yan sa kumukontra ako kay Duterte. Hindi yan sa ganun. Ako neutral lang. Nagtitimba lang ako.
Wala akong, sa akin, simple ang konsepto. Pag maganda yung plataforma, suportahan natin yung plataforma maganda. Pagka parehas na politiko ha, pag pangit ang plataforma, batikusin natin yan. Ganun ako eh. So, unbiased opinion ito. Hindi ako sa sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon kay Duterte. Hindi rin ako sa sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon kay Marcos. Hindi ganun ang opinion ko. Sa akin ang opinion ko, unbiased. Unbiased. Wala itong binayaran ka ni ganito, binayaran ka. Hindi ako interesado sa ganyan. Hindi ako interesado sa pera ng mga politiko. Ganun na lang tayo. So ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, si Duterte, hindi biro ang talino. In case hindi ninyo alam. Paano ko nasabi? Lalo na strategy sa politika, hindi biro ang talino ni Duterte. Paano nangyari na out of nowhere, hindi kilala si Duterte dito sa Metro Manila, biglang all of a sudden landslide na ngayon sa kanya lahat? Naalala niyo yung panahon, medyo bata-bata pa tayo ng konti, hindi naman natin kilala si Duterte. Matagal na si Duterte doon sa Davao. Matagal na. Oo, matagal na. Nabago ang Davao, bla bla, etc. Ang mga nakakaalam lang niya, mga Davaoenyo, at saka yung mga bumibisita sa Davao. Konti sigurong mga nasa labas ng Davao, ganun. Pero ang mga taga Metro Manila, ano malay natin kung sino siya? Ano malay natin sa nagawa niya? Pero biglang hindi niya napansin, all of a sudden, biglang pinag-uusapan na siya ng lahat ng mga tao. Hindi na importante kung Luzon, Visayas o Mindanao ka, o nasa Amerika ka, o nasa kung saan ka mang panig ng mundo. Bigla na lang pinag-uusapan na siya ng lahat at siya mismo ang gusto ng lahat ng tao. Hindi nyo alam kung paano nangyari yun. Napansin ko, hindi nyo na alam. Hindi nyo alam paano nangyari. Napansin mo ba yun, brother? Sige nga, ikaw bilang ordinaryong taong bayang kaparehas ko, napansin mo ba kung paano bigla na lang kilala siya ng lahat ng tao bago yung panahon ng eleksyon? Pansin mo ba? Hindi mo napansin, pansin ko, sir. Wala nga siyang wala nga siyang tarpaulin. Walang tarpaulin, sa Metro Manila. walang banner, walang mukha niya sa kalsada, wala. Saan nang galing na Para bigla na lang siyang sumikat lang kilala? siya kasi nung meron ng mga natin. debate sa presidential. Hindi. Inaabangan na siya ng mga tao bago pa ang mga debate niya. Long before the election. Malayo pa, hindi nyo lang napansin. Hindi nyo napansin. Wala halos nakapansin. Nakita ko. Wala halos nakapansin. Pero sumagi sa isip ko. Hindi word of mouth. Hindi. Alam nyo, hindi word of mouth yan. Yung nanay mo, biglang kilala na lang kagad si Duterte. Yung tatay mo, biglang gusto na kagad iboto si Duterte. Nasa Metro Manila tayo, wala naman tayong kamalay-malay sa mga bagay na nangyayari sa Mindanao. Hindi rin mainstream media. Hindi mainstream media. Bakit? Kasi mismong ABS-CBN, nagbayad si Duterte doon, hindi inilabas yung ads nila eh. Hindi inilabas. So tahimik sila Duterte kung kumilos. Hindi nyo lang napapansin. Pero ito napansin ko. Long before, bago pa yung huling administrasyon, bago si Duterte, bago pa yung huling administrasyon, may mga lumalabas na sa social media na clips na nagki-creep in na hindi nyo lang napapansin tungkol sa Davao. Tapos yung mga tungkol sa Davao na nangyayari na malinis, maayos, walang droga, galit sa drug dealer, pinapakain yung upos ng sigarilyo dun sa mga taong naninigarilyong nakita niyang naninigarilyo, nagmamaneho siya ng taxi na nagpapanggap siyang taxi driver para malaman ninyo kung ano nangyayari, etc., nakakondisyon kayo. Social media. Walang nakakapansin. Lahat yun, nung mga nangyari sa Davao, ikinredit kay Duterte. Walang nakapansin. Tama? Ganong ka-strategic sila Duterte. Yang pagsama ni Duterte, hindi yan dahil matanda na siya. Tangina, imposibleng dahil lang matanda na siya. Imposible yan. Dahil lang mahina na yung matanda, pumayag siyang sumama, tangina, imposible. Imposible de los imposible. Hindi yan ang dahilan. Ang dahilan, hindi naman ganun kakomplikado eh. Alam ni Duterte, matanda na siya. Alam ni Duterte, mamamatay na siya. Inihahanda niya na yung susunod. And there will be public outcry kapag kinuha mo yung isa sa mga dating presidente ng Pilipinas. Alam niya yan, imposibleng hindi niya alam.
Antindi ng mga sumusuporta sa kanya. Kaalalaking mga tao ng mga sumusuporta sa kanya, lalo sa Visayas at Mindanao. Imposible. Imposible. Alam mo, titignan ninyo yung behind the scenes. Titignan nyo yung behind the scenes. Yung iba, face value ang tinitignan eh. Hindi face value. Hindi face value. Tignan nyo yung behind the scenes. Ano yung behind the scenes? Tignan nyo strategy. Baka may strategic na mga bagay na tungkol dito sa mga pinag-uusapan na to. Etong mga bagay na to, posibleng may tinatabu ng balita. Posibleng may ganito, posibleng may ganyan, posibleng may ganun, posibleng kahit na ano, posible. Pero tignan mo yung likod, hindi yung harap. Kung ano yung binabalita ng media, wala na, diluted na yan. Yung nasa likod ang masarap pag-usapan. Bakit kaya pumayag yung matanda even though meron siyang sapat na puwersa para magpatawag ng sarili niyang militar, sarili niyang security, sarili niyang PNP dun sa mismong lugar niya? Bakit kaya? Bakit siya pumayag? Hindi niyo napansin, walang gulong nangyari. Walang gulong nangyari. May nabaril ba? Wala. May nasaktan ba? Wala. Bakit pumayag? Paano nangyari? Ang ina. Bakit pumayag? Paano nangyari? Tanong mo? Isip kayo behind the scenes. Hindi yan dahil matanda na, hindi yan dahil illogical kasi madilim na isip, bobo na kasi matanda na, baka Alzheimer, blah blah. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Laging merong strategy behind. Ang isa sa mga pinakamalalaking strategy behind, yung anak niya pumakandidato sa politika. Bakit? Kasi gusto nila makatulong sa taong bayan. Kasi lahat naman sila gustong makatulong sa taong bayan. Let's just put it that way. Pero may mabigat silang kalaban eh. May mabigat na kalaban eh. Di ba? Yung mabigat na kalaban, paano mo pababagsakin? Yan ngayon yung So masarap emotional, pag-usapan. Yan ngayon ang masarap pag-usapan. Yan ang masarap pag-usapan. Kasi malamang, magkabilaan din yan eh, di ba? Hindi lang naman yan eh, di ba? Ang Marcoses may strategy din eh. Diba? Ang Marcoses may strategy. Naman. Ang official press release ng mga Marcoses, at sinabi ito ni Marcos mismo sa press release niya, ang sabi ng Marcos, hindi daw sila nag-provide ng dokumento sa ICC. Yun ang sabi. Hindi daw nag-provide ng dokumento sa ICC. Hindi ka nag-provide ng dokumento sa ICC? Okay, sige. Ayos, hugas kamay. Okay. Bakit ang ICC ang sinasabi, tumulong daw kayo? Yung matanda pa na ini-interview sa BBC ang nagsalita. Tamo? Diba? Ba't nagkaganon? Magkaiba yung sinasabi ng magkaiba yung sinasabi sa pulpito natin at saka sinasabi sa ibang bansa sa BBC. See the difference? Tama? Bakit nagkaganon? Kasi nga, alam mo na na kapag kinuha mo ang Duterte, magkakaroon ng public outcry. Pag nagkaroon ngayon ng public outcry, putang ina nyo, martial tayo, gago. Diba? You have to put that into perspective na pinapahaba nitong gobyerno na to yung termino niya kasi ganun din yung ginawa ng tatay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ano ba kayo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang bunga hindi nahulog ng masyadong malayo sa puno. Ganun kasimple yung konsepto. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Diba? Pero you have to put into perspective na si Duterte naging strategic siya na pumayag na magpahuli siya nang walang dahas na nangyari. Bakit? Kasi papangit ang impression sa mga Duterte kapag may napatay sa Davao. May napatay dun sa kung saan man siya hinuli. Papangit ang impression eh. Ano ngayon ang pinakamagandang mangyari? Sumama ka na lang. Tanda ka na di ba? Sama ka na lang. Tapos yun na rin ngayon na magpapanalo dun sa anak mo. Yun na rin na magpapanalo sa anak mo. Yun na rin na magpapabagsak sa current administration. See? Tama? Meron ba kayong narinig na ganyan sa iba? Tayo lang, sir. Too much information no? Too much information. Hindi, marami kasing marami kasing possibilities di ba? We're only talking about possibilities. Maraming possibilities and we're only talking about possibilities. I'm not saying this as if parang ito na eksakto ang mangyayari. Kasi sino namang nakakaalam ng mangyayari? Di ba? Sinong nakakaalam? Baka, alam mo yun, for all you know, baka hindi naman natin alam Baka walang enough na public outcry, di ba? Baka, alam mo yun, wala lang talaga masyadong pakialam ang mga taong bayan tungkol sa politika na sige, emotional sila, pero dahil sa sobrang mahal ng bilihin, wala na lang talaga silang pakialam at they're just minding their own lives. Diba? Posible rin naman yun Posible rin yun. Yung mga tao nga, mga kabataan ngayon, putang ina. Ang hirap palabasin ng bahay. Napakahirap palabasin ng bahay. Ang demographics ng mga pumupunta rito, halos wala masyadong 18 anyos, 20 anyos. Ang demographics ng mga pumupunta rito, somewhere around 25 pataas. Wala masyadong pakialam ang mga kabataan yan. Wala masyadong pakialam ang mga kabataan. So going back sa pinag-usapan natin, brother, follow-up question.
Ito sir, last question na lang po. Ano po ba pwede niyo pong advice pa po sa mga susunod na henerasyon? Hindi na po Gen Z, yung Gen Alpha na po. Hindi, diretsahan na lang. Lahat ng mga Pilipino, mapapakinabangan ninyo ito. Pilipinas, tabaan mo utak. Yes sir. You only get to live once. Isa lang ang buhay mo. Isa lang. Hindi ka na babalik dito pagkamatay mo. Hindi totoo yung bawi na lang next life. Hindi totoo yun. Talinuhan mo. Tabaan mo utak mo. Layuan mo yung mararating mo kasi kailangan natin ng maraming matatalinong Pilipino. Kailangan natin ng mga Pilipino na yung talino mo, yung tapang mo nanggagaling sa karunungan, hindi sa kaarugantehan. Kasi maraming tao na yung tapang nila galing lang sa pagkaarugante nila. Maraming tao yung tapang nila nanggagaling sa pagkaarugante at sa kamangmangan. Nakita nyo yung kaninang umakyat sa live? Kung nanood kayo kanina, nakita nyo yung umakyat sa live, diba? Yung tapang ng tao na yun, nanggagaling lang sa pagkaarugante niya. Doon lang nanggagaling ang tapang niya. Hindi galing sa talino. Bakit? Simple, wala siyang argumento na matutulan sa lahat ng mga bagay na sinabi ko. Kaya kailangan niya pang laitin ako. Walang argumento eh. Narinig nyo naman ang buo, di ba? Narinig nyo ng buo yung halos 10 minutong paglilitaan niya tungkol sa kung gaano ako kabobo, gaano ako katanga, gaano ako kakupal sa paningin niya. Pero sa paningin niya lang yun, hindi ganun ang tingin ng audience. See the difference? Nakita mo? Pero pag matalino ka, alam mo kung kailan dapat kang lumaban at alam mo rin kung kailan dapat kang sumuko. Ganong katalino si Duterte. Alam niya kung kailan dapat lumaban. Alam din niya kung kailan dapat sumuko. See? See the difference? Solid. Almost 20 minutes, 30 minutes sir na ako kasi nakaroon ako. Salamat po. Salamat, Brad. Yung ibang ulit po. Bagong perspektibo ka sa buhay. No? Alam mo, Pilipinas, matuto kayo ng konsepto. Yung konsepto ng paglaban at konsepto ng pagsuko. Alamin mo kung kailan dapat sumugod at alamin mo rin kung kailan dapat manahimik at manood. Hindi ganun kakomplikado yung konsepto ng buhay. Yung basic principles kung paano gumawa ng pera, paano makipagkaibigan, paano magpalaki ng mga anak, paano makisama sa mga magulang, paano gumagana ang lipunan, paano gumagana ang trabaho, paano ma-promote, paano magnegosyo, at maraming iba't iba pang mga basic na wisdom. Pag-aralan mo ng gusto. Galingan mo, lupitan mo. Pag matindi ka na doon, pati kapwa-tao mo makikinapang na rin sa'yo. May sisling po kayo? Salamat sir. Meron po kaming sisling na baka. Alig lang po talaga ako. Salamat, brother. Follow-up question. Okay ka na? Okay na sir. Sobra-sobra na. Okay. Sarap nun. Ang sarap na ending nun. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal ka. Good evening sir. God bless. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***inang nagsasabi, diskarte na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa!